nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Mabilis na isinugod sa hospital sina Lance at Dylan matapos ang insidente sa event. Sa loob ng dalawang magkahiwalay na operating rooms, kapwa nakikipaglaban para sa kanilang buhay ang magkapatid dahil sa tindi ng sugat na tamo nila. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa buong palapag. Tahimik na nakaupo si Cedric sa isang sulok, ngunit halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Alam niyang malaking panganib ang kinakaharap ng dalawa niyang kapatid. Si Caleb naman ay abala sa pagpapakalma sa kanilang mami na kanina pa humahagulhol sa tabi. Samantala, si Alejandro King ay palakad-lakad. Bakas ang matinding galit sa muka. Maya-maya ay kinuha nito ang cellphone at nagdial. Kahit galit, nananatiling mahinahon ang boses nito. Pero mas lalong nakakatakot ang ganoong klase ng pagiging kalmado ng matandang King. Find out where that Cairo Chua is hiding, utos ni Alejandro. Sandali itong tumigil sa paglalakad para makinig sa kabilang linya. And I want everything on hold for our investments in the Chuas. Magbabayad sila. Lalong tumigas ang tono ng boses niya. Do not let him leave the country. Contact Congressman Roberto D. Guzman. He can help. Binaba niya ang tawag at muling tumingin sa pinto ng mga operating rooms. Walang nagtangkang magtanong kung ano pa ang iniisip ng chairman. Kilala nila si Alejandro King. Kapag umabot na sa puntong ito, handa itong gamitin ang lahat ng impluwensya, koneksyon at yaman ng pamilya para makuha ang gusto nito. Magsisisi ang dapat magsisi. Sa operating room kung nasaan si Dylan, mabilis ngunit kontrolado ang galaw ng buong surgical team. Nakapalibot sila kay Dylan habang sunod-sunod na tumutunog ang mga monitor na nagpapakita ng kanyang blood pressure, oxygen level at heart rate. Pressure is dropping, anunsyo ng nurse nang biglang bumaba ang mga numero. Agad na tumingin ang surgeon sa monitor. Keep the blood going. We need another unit ready. Maingat na sinuri at nilinis ng team ang sugat sa likod ng binata upang matukoy ang lalim ng tinamaan at kung may napinsalang malalaking ugat or internal organs. Bullet is still inside. Can you see where it is? Tanong ng surgeon. Not yet. We need better visualization. Ilang sandali pang nagtulungan ang team sa pagkontrol ng pagdurugo hanggang sa mahanap ng surgeon ang kinaroroonan ng bala. Got it. Dahan-dahang hinugot ng surgeon ang bala gamit ang forceps. Bullet out. Kahit nakuha na ang bala, nanatili ang problema dahil sa patuloy na bleeding. Agad nilang inayos ang napinsalang tissue at blood vessels. Pressure? Tanong ng surgeon makalipas ang ilang sandali. Coming back up. Tumango ang surgeon habang nakatitig sa monitor. Keep watching him. We're not done yet. Makalipas ang ilang oras ng maingat na pagtatrabaho, unti-unting nagiging stable ang mga numero. Pressure is stable. Huminga ng malalim ang surgeon. Good. Let's close. Matapos ang mahabang oras ng operasyon, ligtas na natapos ng team ang pagtatahi sa sugat. He's stable but he needs to be transferred to ICU, sabi ng surgeon sa buong team. Sa kabilang operating room naman, mas mabigat at mas delikado ang sitwasyon. Dalawang malubhang sugat ang kailangang agapan kay Lance, isa sa balikat at isa sa mismong dibdib. Pressure is low, mabilis na sabi ng nurse. Keep the blood running. Kumilos ang buong surgical team para ikontrol ang pagdurugo sa chest cavity. There's blood accumulating. Drain it!
Agad na ikinabit ang chest tube para mailabas ang mga dugong naipon sa dibdib at muling mabigyang daan ang pag-expand ng baga. Breath sounds are improving but pressure is still low. Patuloy ang monitoring nang biglang bumilis ang tunog ng heart monitor. Beep, beep, beep. Sabay-sabay na bumagsak ang mga numero. Pressure is dropping. Heart rate is going down. What's happening? Boses ng surgeon. We're losing him. Naging aligaga ang buong team. More blood now. Coming. Check the chest. Muling sinuri ng surgeon ang loob ng dibdib. They're still bleeding. We need to control it. Habang pilit na kinokontrol ng surgeon ang pagdurugo, patuloy namang binabantayan ng anesthesiologist ang airway at oxygenation ng pasyente. Come on. Pressure? 40 systolic, doc. That's too low. Keep the transfusion going. Patuloy na lumalaban ang katawan ni Lance habang bumababa ang pulso. Pulse is getting weaker. Okay, stay with me. Utos ng surgeon habang nagpapalitan sila ng mga instrumentong ginagamit. Ilang saglit ang lumipas, dahan-dahang umakyat ang blood pressure. It's coming up. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, bumagsak itong muli. It's dropping again. No. Nagkatinginan ng mga doktor sa loob ng silid. Come on. Don't lose him. Patuloy na ibinigay ang mga kinakailangang dugo at gamot habang nakikipaglaban ng anesthesiologist para mapanatili ang buhay ng pasyente. Patuloy ding tinapos ng mga surgeon ang pag-aayos sa napinsalang tissue. Pressure? 60. Okay, keep going. Going 70. Tumahimik ang paligid habang nakatitig ang lahat sa monitor. Beep, beep, beep. Unti-unting naging regular ang tunog ng makina. Heart rate is stabilizing. How about the pressure? It's coming back to normal. Huminto ang surgeon at huminga ng malalim. Good, let's finish this. Matapos ang ilang oras ng matinding operasyon, tuluyan nang nakontrol ang pagdurugo at naisara ang mga sugat ni Lance. Tumingin ang surgeon sa monitor at sa kanyang team. He's stable. We saved him. Sa dalawang magkahiwalay na operating rooms, parehong dumaan sa bingit ng kamatayan ang magkapatid. Kahit ilang oras na ang lumipas at lumalim na ang gabi, naghintay pa rin ang mga king sa labas ng mga operating rooms. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng operating room kung nasaan si Dylan. Doctor, how is my son? Mabilis at bakas ang pag-aalala sa tono ni Alejandro. Huminga ng malalim ang doktor at ngumiti. The surgery was successful. Dylan King is now stable. Napapikit ang may bahay ni Alejandro at napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Thank God, mahina at nanginginig niyang sambit. Ililipat muna namin siya sa ICU, dagdag ng doktor. We need to monitor him closely for his condition, especially during the first few hours after surgery. Tumango si Alejandro at ang iba pa ay nagpahayag din ng pasasalamat. I'll go back inside and coordinate with the ICU team. Paalam ng doktor bago muling pumasok sa loob. Kahit papaano ay bahagyang nakahinga ng maluwag ang lahat. Isa na sa magkakapatid ang nakaligtas, ngunit nanatili pa rin silang kinakabahan dahil patuloy pa ring lumalaban sila sa kabilang silid. Sa wakas, bumukas na rin ang pinto ng operating room ni Lance. Lumabas ang surgeon, ngunit kaiba sa naunang doktor, seryoso at walang ngiti ang mukha nito nang harapin sila. Doctor, tawag ni Alejandro, mas mabigat ngayon ang boses. The surgery was successful. Lance King is in stable condition, panimula ng doktor. Napaluha ang may bahay ni Alejandro at muling nagpasalamat. Ngunit bago pa makapagsalita ang matandang King, muling nagsalita ang doktor. However, natahimik ang lahat. Because of his injuries and the massive amount of blood he lost, there's a significant possibility that Lance may remain unconscious for some time. Napalunok si Cedric. You mean he could be in a coma? Tumango ang doktor. Yes, there's a possibility that he may fall into a coma. We will know more once his condition is fully stabilized and we can assess his neurological response. Dali-daling naglaho ang kaunting ginhawang naramdaman nila kanina.
Ligtas nga sila sa kamatayan ngunit naroon pa rin ang malaking pangamba. Pero mabubuhay siya, Doctor? Naiiyak na tanong ng mami nila. Yes, paniniguro ng doktor. For now, Lance is stable. We will transfer him to the ICU as soon as he is ready and will continue monitoring him closely. Tumango si Alejandro. Thank you, Doc. Nagpaalam na ang doktor sa kanila. Nakaligtas nga ang magkapatid ngunit nanatiling kinakabahan para sa dalawa lalo na kay Lance. Sa baba naman ng hospital, sa may lobby, naghihintay si Bambi at Lovely. Ilang beses siyang lumapit sa mga security guards ng pamilya para makiusap ngunit paulit-ulit lamang ang sagot ng mga ito. I'm sorry sir, no one is allowed sa floor na yon. Please, kahit sandali lang, gusto ko lang malaman kung okay sila, pakiusap ni Bambi habang nanginginig ang boses. I am so sorry sir, we cannot let you through. Hindi na lang nagpumilit si Bambi. Ang ospital ay pagmamay-ari ng pamilya King. May sarili itong exclusive floor para sa mga miyembro ng pamilya kaya walang ibang tao o ordinaryong pasyente ang nakakaabot sa palapag na iyon. Wala nang nagawa si Bambi kundi ang bumalik kay Lovely. Doon na siya tuluyang napaupo habang sunod-sunod na pumapatak ang kanyang mga luha, labis na nag-aalala sa kalagayan ni Lance at Dylan. Katabi niya si Lovely na tahimik lang nag-aabang at hindi siya iniwan kahit sandali. Ilang minuto pa, kinuha ni Lovely ang cellphone para tawagan sina Sonia, Lolo Ben at Lola Nora para ipaalam ang nangyari. Agad sanang nagpasya ang pamilya na pumunta sa hospital para sumuporta. Sabihin mo sa kanila na huwag na munang pumunta rito, mahinang saway ni Bambi habang pinupunasan ang mga mata. Ayokong mag-alala pa sila ng husto, hintayin na lang nila ako sa bahay. Ipinaabot iyan ni Lovely at pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, pumayag din ang pamilya na huwag munang lumabas. Tumayong buli si Bambi. Lovely, susubukan ko ulit. Bambi, please. Muling lumapit si Bambi sa guard para makisuyo, umaasang baka sakaling payagan na siya sa pagkakataong iyon. Ngunit mahigpit pa rin ang utos na natanggap ng mga ito. Again sir, we are very sorry. We have strict orders. No one gets through. Tuluyan nang nanghina ang mga tuhod ni Bambi. Bumalik ulit siya sa upuan na pasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Wala siyang ideya kung ano na ang nangyari sa itaas, kung natapos na bang operasyon o kung lumalaban pa ang dalawa. Ang tanging naroon ay ang matinding kaba at kawalan ng katiyakan. Tahimik na hinaplos ni Lovely ang likod ni Bambi. Wala silang ibang magawa kundi maghintay hanggang may lumabas na balita mula sa pamilyang King. Habang umiiyak, naalala ni Bambi kung paano mabilis na nangyari ang lahat. Flashback, nakangiti lang si Cairo na tila ba walang masamang ginawa. Mabilis na tumakbo ito palabas. Planado niya ang pagtakas. May mga taong binayaran ng kanyang mga tauhan bago pa man magsimula ang event upang matiyak na makakatakas ito ng maayos. Nakasakay siya agad sa naghihintay na sasakyan at tuluyang nakalayo. Mabilis na lumapit ang ilang tao kina Dylan at Lance na nakahandusay. Call an ambulance, sabi ng isang ginang. Someone call the police, sabi pa ng isang ginoo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga medic. Agad na isinakay ang magkapatid sa magkahiwalay na stretcher at isinugod na sa hospital gamit ang magkaibang ambulansya. Naiwan si Bambi, tulala at nanginginig pa rin sa nasaksihan. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis para i-secure ang lugar. Isang opisyal ang lumapit kay Bambi. Nagsidatingan na din ang ibang taga-media maliban pa sa mga nandoon na nag-cover ng event. Sir, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang tunay na nangyari? It's him, nanginginig na sagot ni Bambi. Lumapit si Lovely na nag-aalala sa kaibigan. Who? Tanong ng police investigator. Cairo Chua, sagot niya. He shot Dylan and Lance. Nagpatotoo rin ang ilang saksi. May mga nagpatunay na nakita nilang hawak ni Cairo ang baril at direktang itinutok ito sa tatlo. Agad na isinulat ng mga pulis ang mga pahayag.
Lumapit ang mga king. Cairo Chua, tanong ni Caleb. Tumango ang pulis. According to the witnesses, yes. Napatakip si Dayanara ng kanyang bibig sa narinig. Cairo. Agad nilapitan ni Alejandro si Victor Chua, nagulat pa rin sa nagawa ng anak. Victor. Lumingon si Victor, bakas din ang pagkalito at pag-aalala sa muka. Alejandro, did you know about this? Tanong ni Alejandro. Maring umiling si Victor. No, I swear, I had nothing to do with this. Then, where is your son? Hindi makasagot agad si Victor. I don't know, Alejandro. Humakbang papalapit si Alejandro. Ang boses ay malamig at puno ng banta. Find him. Isuko mo ang anak mo, Victor. But Alejandro, because if we find him first, huminto si Alejandro, mariing nakatitig sa mukha ng kasosyo. You won't like what the kings will do to your son and to the rest of the Chuas. Nanahimik si Victor. Wala siyang masabi sa tindi ng babala. Napatingin naman si Alejandro kay Bambi na nakatayo ilang metro ang layo. Nilapitan ito ng matanda. And you, napatingin si Bambi. Lance and Dylan are fighting for their lives because of what happened tonight. Malamig na wika ni Alejandro. Sir, tugon ni Bambi na nanginginig pa rin. Do you understand that you're also one of the reasons this happened? Ang bigat ng pakiramdam ni Bambi. Hindi siya makasagot. Napayakap na lang si Lovely sa kanya. Hindi na naghintay pa ng sagot si Alejandro. Tumalikod dito. Let's go! Sumunod din ang ibang miyembro ng pamilya King patungo sa hospital. Bago tuluyang umalis si Cedric, huminto muna siya ng sandali at tinitigan si Bambi ng malamig at mabigat na tingin bago sumunod sa pamilya. Naiwan si Bambi sa venue kasama si Lovely at ang mga otoridad. Sir, we need you to come with us to the station. We still need to take your full statement, sabi ng pulis. Tumango si Bambi ng walang pagtutol. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang kalagayan ni Lance at Dylan sa hospital. Sumama si Lovely sa kanya habang dinadala sila sa presinto upang magbigay ng opisyal na salaysay. Matapos ang lahat ay dumiretso ang dalawa sa hospital kung saan isinugod ang dalawa. Kasalukuyan, patuloy pa rin sa pagiyak si Bambi sa labi habang mahigpit siyang inaalalayan at binabantayan ni Lovely sa kanyang tabi. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator. Isa-isang lumabas ang pamilya King. Halatang pagod na pagod at puyat ang mga ito matapos ang mahabang oras ng paghihintay. Agad na napatingin ang ilang tao sa paligid sa kanilang direksyon. Nang makita sila ni Bambi, mabilis siyang tumayo at lumapit ng may nanginginig na mga hakbang. Sir, okay na po ba sina Lance at Dylan? Umiiyak na tanong niya, basang-basa ang mukha sa luha. Magsasalita na sana ang ginang para sagutin siya, ngunit naunahan ito ng malamig at matalim na boses ni Alejandro. What are you doing here? Gusto ko lang po sir malaman kung okay na ang dalawa. You're not a family. You don't need to know about them. Please sir, I just want to know if both of them survived. Hindi agad sumagot si Alejandro. Si Caleb na ang nagsalita. Umuwi ka na Bambi. Dylan and Lance are safe now. Nagsalita rin ang ginang ng may malambot na tono. Pagod na tayong lahat, iho. We all need rest. Ngunit matalim at walang emosyon ang naging titig ni Alejandro kay Bambi. Mr. Mercado, tigilan mo na ang paglapit sa aking mga anak. Pinahamak mo sila. Napayuko si Bambi. Lalong bumigat ang dibdib habang patuloy na tumutulo ang luha. How dare you show your face to us? Walang magandang naitutulot ang presence mo sa pamilya namin. I am so sorry sir. Basag ang boses na sagot ni Bambi. May bakas ng awa sa mga mata ng ginang at ni Caleb, ngunit nanatili silang tahimik. Si Cedric naman ay blanko lamang ang muka habang nakatitig kay Bambi. Masakit ang bawat salitang ibinabato ni Alejandro, ngunit mas masakit dahil alam ni Bambi sa sarili niyang may katotohanan nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng ito.
Huwag ka nang magpakita sa amin, lalo na sa dalawa kong anak, maging babala ni Alejandro. Subukan mong magpakita sa kanila kapag gising na sila. I will make sure na may mangyayari sa'yo at hindi lang sa'yo. I will make sure may mangyayari din sa family mo. Nanlaki ang mga mata ni Bambi sa narinig. Maging sina Caleb at ang ginang ay napatingin sa ama. Nagulat sa tindi at kalupitan ng banta. Si Cedric naman ay nagbaba ng tingin. Tila nagulat din sa ama. Alam nilang matindi magalit ang matandang king, pero hindi basta-basta itong nagbibigay ng banta. At kung magbigay man ito, alam nilang ginagawa nito ang sariling banta. Wala nang nagawa si Bambi. Natakot siya sa sinabi ni Alejandro. Natatakot rin siya para sa pamilya niya. Do not defy my orders. Remember that, Mr. Mercado. Hindi na naghintay pa ng sagot si Alejandro. Nilagpasan niya ito, naglakad palayo. Kasunod sina Caleb, ang ginang at si Cedric. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ang pamilya King, tuluyan nang nawala ng lakas ang mga tuhod ni Bambi. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng labi. Agad siyang sinaklolohan ni Lovely. Hinaplos ang nanginginig nitong likod. Bambi, tumayo ka na. Uwi na tayo. Nakauwi na si Bambi sa kanilang bahay at inihatid siya ni Lovely. Pagkapasok pa lamang niya sa pinto, nadatnan na niya sa sala ang kanyang mami si Sonia kasama sina Lolo Ben at Lola Nora na nag-aabang at bakas ang matinding pag-aalala sa mga muka. Agad na tumayo si Sonia at sinalubong ang anak. Anak, okay ka lang ba? Natakot talaga kami nang malaman namin ang nangyari sa event ninyo. Okay lang po ako, mami, pilit na sagot ni Bambi, ngunit sa isang iglap ay bumigay na rin ang kanyang boses at muling pumatak ang mga luha. Shh, tahan na anak, pag-alo ni Sonia habang niyakap ito ng mahigpit. Kasalanan ko, mami. Humihikbi at nanginginig ang buong katawan ni Bambi. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa kanila iyon. Lumapit din si Lolo Ben at marangin na plos ang likod ng kanyang apo. Tahan na po. Huwag mong pasanin ang lahat. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi na napigilan ni Lola Nora ang mapaluha habang binagmamasdan ng apo. Anak, tahan na. Nasasaktan si mami kapag nakikita kitang ganito. Hindi na nakasagot si Bambi. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanyang mami. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, takot at bigat ng kinikimkim niya mula pa sa hospital. Sa tahimik na sala na iyon, ang tanging maririnig ay ang basag na paghikbi ni Bambi, isang patunay ng bigat ng sitwasyong pilit niyang dinadala at ng pangambang maaaring manganib ulit ang dalawa dahil sa kanya. Buong linggong naging laman ng mga balita sa telebisyon at social media ang insidenteng naganap kina Lance at Dylan. Patuloy din ang malawakang paghahanap ng mga pulis kay Cairo Chua, ngunit dumipas na ang mga araw ay nanatili itong hindi pa natatagpuan. Samantala, nagpasya si Dayanara na personal na magtungo sa pamilyang King upang humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang kapatid. I am truly sorry. Mahina at nanginginig ang boses na panimula ni Dayanara habang kaharap ang mga King. Hindi ko talaga akalain na magagawa iyon ng kuya ko. Malamig at walang emosyon ang mukha ni Alejandro nang tumingin sa kanya. Hindi ko kailanman mapapatawad ang ginawa ni Cairo Chua. Napayoko si Dayanara. Pilit pinipigilan ng mga luha. Isuko ninyo ang kapatid mo. Mariing utos ng matanda. Hindi namin alam kung nasaan siya. Mabilis na depensa ni Dayanara. Kung alam lang namin, hindi namin siya pagtatakpan. Sinuri ni Alejandro ang mukha ng babae bago muling nagsalita. Huwag mong hintayin kami ang maunang makahanap sa kriminal na iyon. Lalong nagpakumbaba si Dayanara. Please, Mr. King, I am asking for your forgiveness. Sana huwag ninyong hayaang maapektuhan ng tuluyan ang partnership ng pamilyang Chua at King dahil sa pagkakamali ng kuya ko. Sandaling binalot ng katahimikan ng silid bago sumagot si Alejandro. Pag-uusapan pa namin ni Victor ang tungkol sa negosyo. Nagangat ng tingin si Dayanara, may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Pero, patuloy ni Alejandro,
Mas tumalas ang tono ng boses. How can I give my trust and confidence to the Chuwas when a criminal from your own family is still walking free? Napababa muli si Dayanara ng paningin. Wala siyang masabi dahil alam niyang tama ang punto ng matanda. I understand, Mr. King. I am truly sorry. Pabulong niyang wika bago tumayo at magalang na nagpaalam. Excuse me po, halis na po ako. Tahimik lamang na pinanood ni Alejandro ang pag-alis ni Dayanara. Walang sino man sa pamilya ang nagtangkang magsalita. Alam ng bawat isa na ang galit ng matandang King ay dahil sa nangyari sa kanyang mga anak. Hindi basta-basta lalamig ito at simula pa lamang ito ng mas malaking gulo para sa pamilyang Chua. Isang hapon, nagdesisyon si Bambi na bumalik sa hospital. Nanatiling restricted ang buong palapag kung nasaan nakakonfine sina Lance at Dylan. Hanggang sa mga sandaling iyon, wala pa rin talaga siyang ideya kung kumusta na ang dalawa. Muli siyang lumapit sa security checkpoint na malapit sa restricted na elevator. Sir, please hayaan niyo po akong makabisita kina Lance at Dylan King kahit saglit lang. Pasensya na talaga sir, but this is a restricted area, sagot ng gwardiya ng may pag-aalinlangan. May strict instruction po si Chairman Alejandro na bawal ang mga bisitang hindi kapamilya, lalo na po kayo. May personal order kami mula sa matandang King. Please, kahit ngayon lang, pakiusap ni Bambi, nanginginig ang boses. Magsasalita pa sana ang guard para tumanggi ng may pamilyar na boses na nagsalita mula sa kanilang likuran. Papasukin niyo siya, kasama ko siya. Sabay-sabay silang napalingon. Si Caleb King. Sir, kayo po pala, pagpupugay ng guard, bagamat bakas ang kaba sa mukha. Pero sir, may direktiba po ang inyong ama. I am Caleb King and he is with me, putol ni Caleb ng may otoridad. But sir, kung magtatanong ang chairman, ako ang mananagot, hindi ikaw. Nagkatinginan ng mga gwardya, kitang-kita ang pag-aalangan. Pumili ka, malamig at diretsong sabi ni Caleb. You will lose your job or papasukin mo si Mr. Mercado kasama ko. Wala nang nagawa ang mga guards. Nag-iwas ng tingin ang isa sa kanila at mabilis na binuksan ang access patungo sa exclusive elevator. Nang tuluyang magsara ang mga pinto ng elevator at umakyat sila, saka lamang nakahinga ng maluwag si Bambi. Maraming salamat po Mr. King. Lumingon si Caleb sa kanya at bahagyang ngumiti. Hindi ka talaga natatakot sa daddy namin no? Ikaw talaga Bambi. Kailangan ko lang talagang makita kung okay na sila, sagot ni Bambi habang nakayuko. Kasalanan ko kasi nang dahil sa akin, napahamak sila. Sandaling natahimik si Caleb bago marahang humiling. Totoo naman, napatingin si Bambi kay Caleb, bahagyang nagulat sa prangkang sagot nito. Pero hindi kita sinisisi, paglilinaw ni Caleb. Sinisisi ko ang taong gumawa ng gulo. Ngumisi ito ng bahagya. Ang tanging kasalanan mo lang ay masyado kang irresistible para sa kanilang dalawa. Napakurap si Bambi, hindi alam ang magiging reaksyon sa sinabi ng binata. Well, to be fair, I can't blame my brothers, dagdag pa ni Caleb na may halong biro. Hindi na nakapagsalita si Bambi. Habang patuloy na umaakyat ang elevator, napailing na lamang siya ng palihim. Kakaiba rin talaga ang tabas ng isip ng isang ito. Pagdating nila sa restricted floor, direktang tinungo ni Caleb at Bambi ang ICU kung saan nakakonfine ang dalawang magkapatid. Tahimik na sumunod si Bambi sa bawat hakbang ni Caleb. Nang marating nila ang malawak na waiting area sa labas ng ICU kung saan kitang-kita nila ang loob nito gamit lamang ang malaking glass window, kusang napahinto si Bambi. Ang mga mata niya ay agad dumiretso sa loob. Doon niya nakita sina Lance at Dylan. Pareho silang nakahiga sa magkahiwalay na hospital bed, balot na balot ng iba't ibang medical equipment, habang ang mga nurses at doktor ay pabalik-balik sa pag-monitor sa kanilang mga vital signs. Napakapit si Bambi sa kanyang dibdib, nanginginig ang mga kamay at inangat ito para takpan ang kanyang labi. Hindi na niya napigilan, agad na tumulo ang kanyang mga luha, napahikbi siya at tila pinipigilang makagawa ng malakas na pagiyak. Bambi,
Inalalayan siya ni Caleb at marahang hinila palapit para yakapin. Tahan na, they will recover. Sorry talaga, basag ang boses na bulong ni Bambi sa pagitan ng mga hikbi. Okay na ba sila? Please tell me. Sandaling natahimik si Caleb bago sumagot ng may halong lungkot sa tono. Well, initially, ang sabi ng doktor ay si Lance ang mas mataas ang posibilidad na makoma. Napatingin si Bambi kay Caleb. But both of them end up into coma. Halong nadurog ang puso ni Bambi. Nakita naman ito ulit ni Caleb. I'm here for you, Bambi. Ilabas mo lang lahat ng hinanakit mo. Marahang pag-alo ni Caleb habang hinahaplos ang likod ng binata. Don't worry, everything will be fine. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin, walang malay man ang dalawa. Parehong lumalaban ang mga ito para mabuhay. At sa labas, si Bambi ay patuloy na lumuluha, nakatanaw sa dalawang taong handang magbuwis ng buhay para lang sa kanya. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang napagpasyahan ni Bambi na umuwi na. Bago tuluyang tumalikod, huling beses siyang sumilip sa loob ng ICU at tinitigan sina Lance at Dylan sa kabilang bahagi ng salamin. Salamat pala na pinayagan mo akong makapasok dito. Sabi niya kay Caleb na nagpapaalam na. Aalis na ako, Mr. King. Caleb na lang, Bambi. Hatid na kita pababa? No need, kaya ko na. Are you sure? I am. Okay, sabi mo eh. Bahagyang ngumiti si Bambi bilang pagpapasalamat. Again, thank you. Tumango si Caleb. Pagbaba ni Bambi sa lobby, nadatnan niya ang mga security guards na kausap niya kanina. Huminto siya sandali sa harap ng mga ito. Salamat pala, mahinang sabi ni Bambi. Pasensya na kung ilang beses akong nangulit kanina. Bahagyang ngumiti at tumango isang guard. Ayos lang po sir, mag-ingat po kayo. Tumango si Bambi bago tuluyang lumabas ng ospital. Gabi na, malamig ang hangin sa labas. Gusto muna niyang maglakad-lakad. Hindi din niya dala ang kanyang sasakyan. Habang naglalakad, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ni Lance at Dylan. Parehong tahimik, parehong walang malay at nakaratay sa loob ng ICU. Pinapangako niya sa sarili niya na hindi na niya papayagan ang mga ito na makalapit sa kanya kahit may bantaman o wala galing kay Alejandro. Habang naglalakad at malalim ang iniisip, hindi napansin ni Bambi ang hindi pantay na sementong tinatapakan. Bigla siyang natisod. Muntik na siyang bumagsak ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng balanse, may lumitaw na mga kamay at mabilis siyang sinalo sa baywang. Sa gulat, napayakap si Bambi sa dibdib ng lalaki at sa halip na agad siyang itayo, hinigpitan pa nito ang yakap sa kanya para tuluyang maibalik ang kanyang balanse. Mainit ang yakap nito. Ilang segundo rin silang nanatili sa ganoong posisyon. Next time, mag-ingat ka sa dinaraanan mo. Biglang nanigas si Bambi nang marinig ang boses. Pamilyar na pamilyar. Unti-unti siyang kumalas sa pagkakayakap at nag-angat ng tingin sa lalaki. Nang laki ng husto ang kanyang mga mata. Cedric? Tahimik lamang na nakatitig sa kanyang lalaki. Walang emosyon. Ang mga mata nito ay malalim ang titig sa kanya. Cedric King? Ulit ni Bambi, tila ba hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi sumagot si Cedric. Sa halip, lalo lamang nitong pinagmasdan si Bambi habang nananatiling blanko at mahirap basahin ang ekspresyon sa kanyang mukha.